Kumakalat na nga po sa internet ang YouTube video kung saan makikita ang gulo sa NAIA Terminal 3 kahapon na nauwi sa pisikalan. Sangkot nga rito ang kampo na mag-asawang Claudine Barreto at Raymart Santiago at si Ramon Tulfo. Sa ngayon, nagsampanahon ng kasong physical injury ang kolumnista laban sa mag-asawa. Sa mga naging pahayag naman ni Ramon Tulfo, kinukuhanan niya lang daw ng litrato ang insidenteng sangkot si Claudine na nooy di niya raw nakilala. Tila pinapagalitan daw nito ang isang ground crew ng Cebu Pacific kaugnay ng mga naiwan nilang bagahe. Matapos ito, bigla na lang umano siyang nilapitan ng isang lalaki. Tumutol siya rito at doon nagsimula na yung away. Ayon naman kay Santiago, maayos niyang nilapitan at tinanong ang di rin nakilalang si Tulfo kung bakit ito kinukunan ng insidente. Kaso, ngumisi lang daw ito at di umano bigla na lang siyang sinuntok at sinipa. Gumanti lang daw ang aktor. Nagsampa na ng kasong physical injury at grave coercion si Tulfo laban kay Santiago dahil sa tangkang pagkuha umano nito ng cellphone ng kolumnista. Pinag-aaralan naman ng kampo ni na Raymart ang gagawin nilang legal na aksyon. At masasabi nga po nating lumaki na talaga ang balitang kinasasangkutan ni na Raymart Santiago at Mon Tulfo dahil sa ilang isyong kandikit nito. Tulad na lamang po, halimbawa, ng usapin tungkol sa privacy. Oo. At para talakayin ang aspetong legal sa mga bagay na yan, kasama po natin dito sa studio si Attorney Galileo Angeles, ang ating attorney on call ngayong hapon. Attorney, magandang hapon. Welcome back. O yun, unahin natin. Sa privacy muna. Privacy muna tayo. Yun yung sinasabi ni Raymart na na-violate sa kanila. Pinagsimulan nung konfrontasyon, dahil kinukunan daw ni Ginoong Tulfo, si Claudine habang nagrereklamo sa yung ganun po bang simple halimbawang kinunan ng isang tao, yung isang kampo halimbawa, ay masasabi po ba natin na invasion na yun ng privacy? Hindi siya invasion of privacy kasi sa constitution natin, ang invasion of privacy ang pinoproteksyonan lang ng ating constitutional rights yung invasion dun sa communication and correspondence mo. Pangalawa, kung ikaw ay nasa loob ng bahay mo o nasa confinement of privacy ka, nasa bahay, sa kwarto, yun ang mga bagay na sinasabi ng Constitution na hindi mo pwedeng invade. Okay, But in this case na airport, public place. That is a public place, saka yun namang the mere fact kung kukuha na mula ng video, hindi siya enough para invasion. Dito sa kaso na to, ang ginigiit larawan lamang daw. Does it make a difference kung video o picture lang? The same lang yun. Actually, sa airport naman, meron namang mga cameras dyan, di ba? Apparently, in this case, wala daw. Wala daw. Oo. Pero kasi yung nakikita ko dito, yung sa part naman ni na Raymart, baka sakali yung kanilang punto rito kung bakit nagkaroon ng komosyon na ganito, baka naman yung pamamaraan o yung manner ng pagkuha ng video o kaya ng picture ay nakakairita o yung vexing. Unjust vexation yan Okay. Sa batas natin, merong tayong crime na unjust vexation. Ibig sabihin nito, kung ikaw ay gumagawa ng isang bagay na nakakairita sa'yo, pwede mo siyang ireklamo for unjust vexation. In this case, pwede rin sabihin na kaya nilapitan ni Raymart is dahil naiirita sila doon sa actuation ng tao, tapos gusto niyang pigilin, at actually, pwedeng arrestuin yung ganun Ayun. But who will determine kung ano yung what is annoying, what is vexing? Where do we draw the line? Sa tao mo, halimbawa, kung halimbawa, ikaw tinitigan kita, at nakakaano yung titig ko sa'yo, that is also unjust vexation. But that is something for the court to determine. Relative na yan doon sa taong apektado. Oo, tsaka baka kasi ang ilaban naman ng kabila, wala naman akong ginagawa, baka ikaw lang yan. O, di ba, yung mga ganun. Anyway, nakarating na nga attorney doon sa sakitan. Dito tayo ngayon sa physical injuries. Sino ho, in this case, ang pwedeng magsampa when both are claiming na siya nauna? May naunang isa, Dito kasi pagka mga ganitong kaso yung physical injuries, hindi pinag-uusapan dito kung sinong nauna sumugod o nauna nanakit. Ang pinag-uusapan dito, sino ba nasaktan? Sino ang napuruhan? Parang gano'n? Napuruhan o nasaktan. Pareho, this time, pareho naman nakikita natin sa video. Nagpapakita sila pareho ng mga injuries. Si Miss Claudine, meron ding tama. Si Mon, obviously, sa mukha din, Ano ho paano ba yan? Pareho sila magsasampa ng physical injuries? Pareho silang may karapatan magsampa ng physical injuries, Si Claudine, dahil dun sa tama niya sa hita, at saka si Mon Tulfo naman, dun siguro sa tinamu niya na mga pasas siguro sa katawan. So, pag-uusapan ngayon dyan, ano ba yung reason bakit mo sinaktan
yung isang tao at ano naman ang reason kung bakit naman ganun din ay kinilos mo na nanakit ka rin. So, yan ang pag-uusapan sa Fiscal's Office natin kung sino ang meron justification Okay. sa action nila. Ako, attorney, curious lang ako kasi itong viral video na kumakalat, di ba? Hindi naman buo yan na nakunan, ano? Baka nga hindi pa kalahati ng pangyayari yan. According, of course, kina Raymart, ito ay round 2. Kumbaga daw, no? Round 2, quote-unquote. Hindi nakunan yung buo. Okay. Pero pwede bang gamitin na rin yan? Halimbawa, kung magsasampa sa kanila pareho o magkamila, pwede ba nilang gamitin yung video na yan? Kung kahit parte lang siya ng buong kwento? Ang video na yan, yung napapatunay na yung komosyon, especially nung si Montulfo ay pinagtutulungan. So isang malakas na ebidensya yan ni Mr. Montulfo doon sa nangyari na siya ay nasaktan. Sa kabilang parte naman, si Claudine naman, makikita mo nandoon din at kalapit na si Montulfo na parang may basihan siya na baka nga nasipa siya ni Mr. Montulfo. Ano ho yung parusa, attorney, sa physical injuries? Yung physical injuries natin, yung parusa dyan, nagdidepende yan doon sa panahon na ginugol mo para magpagaling ka. Merong pag more than 30 days, at saka merong kang... pag more than 30 days kasi ano yan, serious physical injuries na yan. So, mga serious physical injuries, nagre-range yan sa mga 6 months to 6 years. Ano? Pagka yun ang mga slight o kaya less serious, nag-range yan sa mga isang araw, 1 buwan, tapos 1 buwan hanggang 6 months. Okay. Partner, yung tanong ko lang kasi pareho silang nag-claim, both Yes. camps. Bukod doon sa sakitan, Oo. may verbal din na parang Nagmurahan nagkamurahan daw sila. eh. Oo, Diba? oo, Meron din bang panibagong kaso na maaaring mabuo doon? Depende sa ikakaso yan. Yung kasing pag-uusap bago nagkaroon ng komosyon, about physical injuries, pwede siyang gamitin yan na ito yung motibo. Bakit mo siya sinaktan? So Okay. ano yung nauna nangyari bago nagkaroon ng komosyon, so pwede magamit yan para mabuo yung istorya at malaman kung sino talaga ang may kasalanan sa dalawa. Isa pa ho, may puntong grave coercion pa daw si Oo. Mr. Tulfo nung pinipilit daw agawin ni Raymart yung Telepono. cellphone niya. Meron Oo. din po bang Kaso yun. may grave coercion nga ba doon? Looks like na merong grave coercion. Kasi ang grave coercion kasi, ito isang krimen na pinipilit mo isang taong gawin na isang bagay na labag sa loob niya. Okay. Pero yan ay has to be proven. Yes, yes. Ano Yes, yan, of course, oo. Kasi walang video na magpapatunay. Na ganon. Oo, na gano'n eh. Nakita lang natin as is kung ano yung parte ng video na yan. Yan na yun, di ba? Yan na yun, oo. Pero, attorney, ano ba yung, ako ang curious din ako, no? Parang sa mga paliparan na ganito, di ba? Meron din bang pananagutan yung pinagmulan ng mismong gulo? Halimbawa, in this case, yung Cebu Pacific na dahil nga nagkaroon doon ng gulo or anything? Meron din bang ganun? Walang Wala kinalaman na, dito wala na yan. yung Cebu Pacific. Yung, Okay. gulo, oo. The problem was one thing, yung Another, reaction ng parties was oo. another. Another thing. Unfortunately, nanaig yung init ng ulo dito. Dahil daw yan sa supermoon. Hindi, biro lang. Attorney Galileo Angeles, maraming salamat sa inyong Thank mga you, sir. pananaw. Tsaka sana lahat magkaayos ng maayos, ano? Sana. Samantala, may pahayag na rin po ang pamunuan ng Cebu Pacific kaugnay sa mga bagahe ng mag-asawang Raymart Santiago at Claudine Barreto na kinailangan umanong i-offload. Ayon kay Candice Iyog ng Corporate Communications ng Cebu Pacific, ang Flight 5J896 na sinakyan na Santiago ay kinailangan daw magbaba ng ilang bagahe dahil sa weight limitation sa Caticlan Airport. Ginagawa raw ito para na rin masiguro ang kaligtasan ng mga pasahero. Nailipat naman daw ang mga bagahe sa pinakamaagang flight ng Cebu Pacific mula Kalibo patungo Maynila noong araw din na yon. Naibalik din daw ito sa mga may-ari. Humingi naman ng paumanhin ng Cebu Pacific sa mga naabalang pasahero.